Inilatag din ni Pangulong Aquino sa kanyang ika-6 na State of the Nation Address ang mga panukalang batas na prioridad ng pamahalaan. Kabilang na dito ang panukalang Bangsamoro Basic Law at pambansang budget para sa susunod na taon. Narito ang report namin kasama ang si Elena Luna. 5 mga panukalang batas ang idinulog ni Pangulong Aquino sa Kongreso sa kanyang huling sona. Nangunguna sa listahan ang Bangsamoro Basic Law. Sa mga tutol sa batas na ito, palagay ko obligasyon din yung magmungkahi ng mas magandang solusyon. Kung wala kayong alternatibo, ginagarantiya lang ninyong hindi maaabot ang pagbabago. Ilang buhay pa ang kailangang ibuwis para bagising ang lahat sa obligasyong baguhin ang sirang status quo sa Muslim Mindanao. Inilapit din niya sa mga mambabatas ang isusumite ngayong araw na 3.002 trillion pesos na pambansang budget. Pati na rin ang Fiscal Incentive Bill at pensyon para sa mga miyembro ng AFP at PNP. Nilalapit din po natin sa Kongreso ang rationalization of fiscal incentives. Kung may papasa ito, may tatama ang papatsa-patsang sistema ng pagbibigay insentibo at magiging mas makatwiran ng pagbubuwis sa mga negosyo. Hiniling rin namin ang agarang pagtutok sa Uniform Personal Pension Reform Bill para tuluyang maisulong ay sa makatarungang sistemang pampensyon para sa kanila. Agaran po sana maipasa ang batas na ito dahil ngayon pa lang trilyong piso na ang kakailanganin para pondohan ang pensyon ng ating uniformadong. Kailangan ng otorisasyon ng batas para matugunan ang masalimuot na sitwasyong ito. Sa kanya ring huling sona, binigyang din ng Pangulo na titiyakin niyang walang term extension at idinulog sa Kongreso ang pagpasa ng anti-dynasty law. Maalala ko rin po, kumontra akong pagkaitan ang isang tao ng karapatang tumakbo sa pwesto dahil lang sa kanyang apelyido. Bakit nga naman tayo gagawa ng batas para pigilang maglingkod ang gusto maglingkod? Pero napapaisip po ako. May mali rin sa pagbibigay ng pagkakataong habang buhay na magpakasasa sa kapangyarihan ang isang tiwaling pamilya o individual. Ganyan ang dahilan kung bakit noong may nagmungkahi manatili pa ako sa pwesto kahit raw dagdag na 3 taon lang, ako mismo ang tumutol dito. Di tayo makakasiguro kung malinis ang intensyon ng mga susunod o kung nanaisin lang nilang habang buhay na maghari-harian para sa sariling interes. Panahon na para ipasa ang isang anti-dynasty law. Ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Kamara at Senado sa pagiging kabalikat nila sa daang matuwid dahil sa mga batas na aniya ay kikilalanin bilang haligi ng transformasyong sinimulan. Kabilang dito ang Sin Tax Reform Act, Responsible Parenthood Act, Petition Law at ang pag-amienda sa Cabotage Law. Nagbigay daan din ang huling sona ng Pangulo para magpasalamat sa kanyang mga naging inspirasyon at katuwang. Unang-una po, siyempre ang Panginoong may kapal na sa bawat sandali ay ginabayan ng ating bansa. Sa aking amatina na sa paglaban sa pang-abuso, at sa pagsasakripisyo ay naging bukal ng inspirasyon. Hindi lang sa aming pamilya, kundi maging sa sambayanan. Nabanggit din ng Pangulo ang mga miyembro ng kanyang gabinete gaya rin na Executive Secretary Paquito Jr., Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at DILG Secretary Marojas. Nasa loob o labas ka man ng gobyerno. Nasa loob o labas ka man ng gobyerno, hindi tumigil sa panlalait sa iyo ang mga kalaban ng daang matuwid. Dahil nga may bilang ka, dahil talagang maibubuga ka, nagpupursige silang ibaksa ka. Palibasa, hindi nila kayang iangat ang sarili, kaya pilit ka nilang ibinababa. Sa patuloy nilang paninira, ang mga kritiko mo na rin ang nagpapatunay na takot sila sa angkin mong integridad, husay at kahandaan sa trabaho. Mar, pinatutunayan mo, you can't put a good man down. Tulad ng pagtitiwala. Tulad ng pagtitiwala ng nanay at tatay ko. Magtiwala kang alam ng taong bayan kung sino ang tunay na iuna ang bayan bago ang sarili.
Inalala rin ng Pangulo ang inspirasyong iniwan ng yumaong si DILG Secretary Jessie Robredo at nagawa rin niyang pasalamatan ang araw-araw niyang kasamang si ASEC June de Landar, ang mga opisyal at miyembro ng Presidential Security Group at maging ang namamahala ng kanyang tahanan na si Yoli Yabes. Yoli, binabiti kong personal mong mapanood ang sonang ito para masabi ko sa iyo, maraming salamat sa pakikiambag mo. Pinasalamatan din ng Pangulo ang mga Pilipinong naghandog para sa pagbabago, gaya ng mga nag-volunteer para mag-repack ng ang mga nagparamdam sa kanya ng suporta, pati na rin ang mga nakipag-selfie sa kanya at mga batang kanyang nakasalumuha. Pinasalamatan din ng Pangulo ang First Family. Sa aking ate Bolsi, mga kapatid na si Pinky, Bell at Chris at sa aking mga bayaw at pamangkin. Panahon pa ng mamadad, karamay ko na kayo, nalalapit na ang araw kung kailan hindi ko na kayo kakailanganing idamay sa dagdag pang sakripisyo. Nabanggit din ng Pangulo na nakatulong sa pagiging presidente niya ang kanyang pagiging binata. Mga boss, baka nga ng planong wala pa akong katuwang sa buhay o anak. Kaya ang naging tuto ko lang ay ang taong bayan. Sa trabahong ito, para akong punching bag na tinapalan ng katakot-takot na duct tape. Pero hindi ako natinan dahil nasa likod ko kayo. Tunay ngang hindi ako nag-iisa. Ang konklusyon ko nga po sa lahat ng ito, talagang ginagabayan pa rin ako ng aking mga magulang, totoong mahal tayo ng Diyos. Sa inyong lahat, maraming salamat. Napakalaking karangalan ang pumanuan o pamunuan po kayong lahat. Para sa Bayan, Elena Luna.